mahaba at malalim ang ipinahayag ng ating Ebanghelyo ngayon mula kay San Juan. Maglalakad lang tayo ng ilang puntos para sa ating pamimilay sa araw na ito. Una, ang aking amay patuloy sa patawa. So, yung creation ay hindi pa natatapos. Baka akala natin ay ang paglikha, kasi pag sinabi natin paglikha, ay ang paglikha mula sa wala. Yun ang pagkakaiba ng creation at yung made. So kapag sinabi natin creation, making of something out of nothing. At ipinahayag ni Jesus na Ama ay patuloy sa paggawa. Sapagkat sabi natin siya ay sinisilip ng mga Hudyo, sapagkat siya ay gumawa ng kababalagan sa araw ng pamamahinga. Pero bahagi yun, kahit na ngayon, science, nagpapahayag, gawa mo na web, at saka yung isa pang telescope, na ngayon pala, may mga planet, may mga galaxy, may mga universe, na hanggang ngayon na yun ay ngayon pa lamang nililikha. So, yan po ay gawa ng makabagong teknolohiya. Bagaman yung daigdig natin ay billions of years nang nilikha. Pero ngayon ay ipinamanig kasi yun ang nakita doon sa telescope na ngayon pala nagsisimula yung pagbubuo ng panibagong solar system. Pero bahagi yun na ipinapamanig na Jesus na ang Ama hanggang ngayon ay patuloy sa paggawa. Hindi lamang bahagi ng pagtingin natin sa mga bagay na pag-usip ko ay maaaring mula doon sa tinatawag natin mga ipinamanig doon sa aklat ng Genesis. Pero bahagi pa rin na sabi na natin, itong paggawa, sabi nga natin ay we are still in the process. Nasa proseso pa rin tayo patulong sa paghahari ng Diyos. At yung hamon tutusin para sa atin ay alin? Katulad din na ipinamanig na Jesus bilang kaisang Ama. At ito rin po yung biyaya na ibinibigay sa atin sa Tuhan na sana po higit natin pakinabangan sa pagkakinsa natin kay Kristo bilang hari, yung maayos na pamamahala, yung maayos na pangangalaga, governance, on the process, on the making. Kaya nawa makita natin yung patuloy na evolution na tinatawag natin paghahari ng Diyos. At
bahagi nito natin na tayo ay nais niyang, kung tawagin natin ay maging co-maker. Isa po yung sa biyaya na kung minsan hindi natin masyado binibigyan ng pansin. Yung pakikisa natin kay Kristo bilang hari, yung maayos ng pangangalaga, yung maayos na hindi lang magpag-grade, ngunit yung maintenance at involvement, yung patuloy na paglago. Kung tutusin po, kinakailangan namin na makita yung panahon ng pagkilos ang makikita natin na kung minsan hindi kagad natin napapansin. Pagkabato ngayon, medyo napakabilis. Sabi namin, mabilis natin ay kapag kagawa ka ng kape, ay napakatagal. Ngayon hindi. Marami na ngayon instant. Pero, sabi nga, there is much more to be expected. Malaki pa yung hindi pa natin nakikita na kuminsan ay maaari yung panahon na yun, na ngayon, ay pangarap lamang. Pero darating yung bukas na ito ay magkakaroon ng kagana. Pero nawa, tulad ng ipinahayag ni Jesus natin, na ito nawang kung tawagin ko evolution, ay maging kaakibat sa pakikisa natin sa kalooban ng Diyos. Sapagkat may mga advancement, technologically, financially, culturally, bahagi na kinakailangan na makita natin na ito ay maging bahagi ng pagtugon na nanaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi baka mamaya itong mga makabagong pamamaraan ay baka mamaya ay lalo lamang makasira sa pagkilos natin, lalo na sa kalinangan natin, sa ating pagiging isang mabuting tao at mabuting Kristiyano. Kaya makita mo natin ito na ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit na sa mga makabagong pagbabago na nakikita natin sa daigdig na ito. Sa particular niyo, hindi tayo laban sa anumang uri ng pagbabago. Pero yung panyaya ng Diyos na nawa itong mga pagbabago na ito ay nawa ay sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat bahagi yung ito ng mahigit na pagtugon natin. Lalo na malaki yung hamon ngayon ng gawa ng paglabas na yun ng AI. Maraming hamon na yun. Pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa mabuti. Bahagi yun. Kaya nga, ang patuloy na katanungan ngayon na yun ay talagang niya sabi na sky is the limit. Pero yun yung paanyaya ng Purni Kapal na makita natin katulad na pinamanin ni Jesus na ito naman ay sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi rin dapat tayong tumulan sa mga pariseo na eskriba na naging bulag sa mga pagbabago na ini-introduce
Diyos na Jesus. Bahagi yun na huwag na natin kalimutan. Siguro ang tanong natin ay ito bang mga pagbabagong ito ay sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi rin naman pwede na itong mga pagbabago na ito ay yakapin na lang natin nang walang pagpinilay. Sapagkat baka mamaya hindi natin na mamalayo natin ay ginagamit pala tayo na lalong lumayo sa pagpag-ugnayan natin sa Diyos. So, yun naman, kaya napakahalaga pa rin. Sabi nga natin, ang dalawang bagay. Una, yung connection natin sa Diyos, hindi dapat mawawala. Pangalawa, kinakailangan din natin na mag-aral. Kasi we cannot understand any development, any technological advancement, any improvement na nangyayari sa lipunang ginagalawa natin kung hindi tayo nag-aaral. Kaya medyo malaki yung hamon, lalo-lalo na sa mga edad. Huwag niyo isipin lang, matanda na ako. Kaya po yung iba minsan nag-cybernesis. Bakit? Kasi ayaw na mag-isip. Hindi. Dapat na yung mga matanda, lalo lumalim kasi marami na mga pinagdaanan. At makita nila, not only the wisdom of the old, but also the wisdom of the new. Bahagi yun, kahit na yung the wisdom of the old, kinakailangan pa naman ng pagkasaliksik. Ganun din lang naman sa karunungan ng mga makabago. Kinakailangan natin tingnan ang tunay ng pag-aaral. Or else, ay sabi nga natin, mawawalan tayo ng fundamental and basic foundation na ating mga pinaniniwalaan. Kaya, para natin magamit ang lahat ng ito sang-ayon sa kalooban ng Diyos, kinakailangan natin malaman pagnilay-nilayan ang dalawang uri ng mundo na ito. Ang mundo ng maka-Diyos at ang mundo ng makabagong teknolohiya. Nasaan dito sa makabagong teknolohiya